Almost, almost. I'm back in the island. Third time here in the island. Yeah. Okay. Environmental fee. Entering. Kapakamura lang nito, 1,000. Tapos may sarili siyang 1,000 per day. May sarili siyang lutuan. Good na bathroom. Yes, and heater yata. May heater yata to. Wala, pero it's fine. Tapos, at aircon. And malaking kama. And yeah, that's it. Basically, my good thing is my ref. Yeah. So yun, kakarating lang naman dito sa pinag-stay namin. And yeah, kapagod, nag-drive kami ng motor. Ayun, kinuha ko lang yung motor. So sorry, kanina hindi ako nakapag-video kasi dumiretso na kami, nag-drive na rin ako. Tapos ayan, may hello! Friendly naman, oh. Mamaya, bigyan ka ito pagkain mamaya. May aso. Ang kulit. Kaya yun, kanina, teka, cut ko muna. Okay, kakarating lang namin dito sa homestay. Maganda siya. Try ko. Nangangagat yung aso. Maganda siya. Tsaka tago. Medyo tago lang siya pero kaya namang yung daan. Mamaya ituturo ko yung daan. Sana hindi ako mag-drive para makapag-hold ako ng cellphone. Nag-decide na kami na magkuha na kami ng motor. So para na lang, from there yung gastos namin, isang gastos na lang. So 6 days kami dito. So 6 days na rin yung worth ng motor na kina namin. Worth 350 per day. So okay na rin. 2,1 for the entire stay namin, tsaka magagamit namin anywhere we want yun. So may service na kami, hindi na kami mag-worry kung saan kami, paano kami sasakay, ganun. So tipid-tipid na rin. Tipid tips. Etong pinagstayhan pala namin, so, may homestay. Siya, 1,000 per night lang. Tapos good for 2 yata, pwede rin kayong 3 or 4. Yun, makakatipid ka talaga. Kaya tipid tips dito sa Siargao. May homestay. So lalagay ko na lang yung link sa baba. Tapos today, since oras na ba? 9:42 pa naman, magpapahinga lang kasi medyo mahaba-haba yung biyahe at hindi ako nakapag-sunblock. So, namumula na yung mukha ko. Hindi pa nga nagsisimula yung araw namin sa Siargao. Hindi pa nagpo-full one day, namumula na ako. There. Let's see kung anong mangyayari ngayong araw na ito. Magpapahinga lang muna. Tapos, syempre enjoy mo na yung day bago siguro tagtag sa gala mamaya. Okay? Bye! So ito, gabi na. So nagising kami, gabi na kasi nagugutom kami. Tapos naglakad-lakad muna kami sa labas, hanap kami makakainan. At the same time, nagtitingin na rin kung ano yung bago sa Siargao. After 3 years. Okay?
So dito kami napadpad sa JM Carinderia, Siargao. Katabi lang ito ng halos ng El Lobo. Tapos yung pinagstayhan namin ay nasa likod lang din nito. Pasukin lang din ng konti. Okay? So nag-order na rin kami ng mga barbecue at ilang ulam. Tapos sila lang yata yung bukas na Carinderia 24/7. Yeah. Ay, good morning. So, yan, kakatapos lang nag-breakfast since nagluto rin naman kami. Yan, nag-ano lang ng itlog at saka tawag ito, a sandwich, and then nagkape. Tapos na. So, nagpe-prepare na para umalis. It's time check. It's around, anong oras na ba? 6:30 pa. 6:30. So, mga 7 siguro alis na rin kami. Itinerary for today is Coconut Road, Maasin River, and then Magpupungko. Nandito ako ngayon sa ano ba to? Coconut View Deck. Ayan. And then bumili ako ng pagkain kasi nagutom. Baon na dun, 15 pesos. Kaya yun, dami akong pimples. Tapos mamaya, ito yung first day namin, land tours. So Coconut View Deck, and then punta kami Maasin later. Ang ganda dun, no? Nakikita siya ngayon kasi dahil nag-clear up na yung mga buko ngayon, ay mga coconut trees dito kasi dahil sa bagyo. Pero dati ito talagang masukal talaga dyan, hindi mo siya makikita. Pero tingnan mo, yan, di ba? Ang ganda. Tapos ang ganda ng weather kasi may ulap. Yan, maraming ulap pero hindi man umuulan. Umambon lang konti. Yan, saka di siya mainit masyado kaya hindi nakakasunog. Okay. 15 pesos. Ayan, change of itinerary muna kami. Pupunta muna kami na Magpupungko bago kami Maasin River. Welcome to Magpupungko! Time check pa 9:49. Mamaya pa yung low tide. Mga alas 11, alas 12. So yun, biyahe come from the Coconut Coconut View Deck. Ayun. So mga almost 1 hour din. Medyo mababa. Ayan, medyo high tide pa sa mamaya pa kami. Pahinga muna. Tsaka sobrang hangin. Kaya yun, bumili rin kami ng ganito kay na ate. Para tulong na lang din. 150 pesos. Parang gusto kong palitan. Sira siya. Anyways, ayan. Buhay na daan. Teka. Aray! Oops! I survive. Oh, ganda. Ayan, namnamin natin yung ganda ng lugar. Lalo na yung wala ganong tao.
Next stop, Maasin River. Ayan, ito na yung last na pupuntahan namin bago magtapos yung araw. Entrance is 20 per head, 550 yung per boat. Depende kung meron kang kahati, pwede rin. Tapos, 100 yung buko, magagamit mo siya mamaya kasi aesthetic sa pagpipicture, lalo na kung nakadip ka dun sa Secret Lagoon. Tapos, bumaba na kami at tinitignan kung ano yung makikita dun sa baba. Tapos, dumiretso na kami dun sa kukuha ng bangka para diretso na kami ng Secret Lagoon. Ito, namamangka na kami sa iisang ilog. Dito lang tayo sa pagdating namin, hindi ganong madami yung tao pero may pila. Pipilahan mo yung pagpipicture at pag-dip doon sa Secret Lagoon. Tapos nagpakuha na kami ng buko para sa picture taking. Ganun naman talaga, aesthetic lang. Hindi ka ganong makakatagal sa lugar kasi paparating yung mga turista tapos may pumipila talaga para kumuha ng pictures doon. So hindi ka pwede tumambay na matagal doon sa pool. Kaya pagkatapos ng picture, uwi agad. Tapos tumambay lang kami saglit dito sa bungad ng Maasin River kung saan meron yung platform jumping, diving ba yan. Pero hindi ko na tinry kasi medyo mataas. Pero dati nakapaglambitin pa ako dyan sa coconut na yan. Ngayon patay na siya kaya hindi na siya pwedeng gamitin para sa ganun kasi delikado. Tapos eto, lakad pa uwi, kunwari, masaya, pero gutom na yan. Nag-iisip na yan kung ano yung dinner na kakainin mamayang gabi. So dito po kami kumain sa Corvada sa halagang 270 pesos, para first class turo-turo karenderiya siya. Pero kakaiba yung mga putahe nila kasi usually mga western kasi yung mga foreigners kasi yung mga customers nila, kaya diverse yung dishes nila. Masarap din naman. And honesty basis din sila. Good morning, happy weekend. It's Saturday right now and time check it's 6 a.m. Actually it's still 5:30. We are preparing to go to Pacifico. So that's about 1 to 2 hours right siguro. We will have one night there. Pero dadaan muna kami sa mga resort na gusto namin puntahan. Definitely it's going to be a hectic day today, but hopefully it's going to be productive. Medyo tagtag lang, so I'm preparing already my vitamin C here. Lilipat kami doon and then babalik kami dito on Sunday para ituloy naman namin yung mga activities na dito malapit. So doon namin sa Pacifico, mas mabuti doon na rin magstay kasi medyo malayo yon. And then yan, may mga activities din kami gagawin doon at pupuntahan doon. So we just had our breakfast and prepare ako ng eggs, sandwich and coffee of course to keep us alive. And I slept for 8 hours ang aga ko na. It was Friday kagabi, but unfortunately sobrang antok ko na. Mga 8 siguro tulog na ako. And then I woke up 4 a.m. this morning. So parang 8 hours ako natulog. So sobrang very energized ako ngayon kasi to do some activities. So we are preparing, we are going to fix things and bring those important things only going there to Pacifico and leave the other half behind here, and so that by Sunday para hindi naman kami masyadong mabigat sa biyahe kasi magdadrive din ako yun ng motor. Okay, see you, bye.
Dito na po kami sa dating Pacifico Lighthouse. Ang gulo ng buong ko. Kakarating lang namin. Time check, 8:54. Actually, yan po yung lighthouse yan. Dati pumunta kami dito. Sobrang masukal pa to. As in, makikita mo parang puro ginagraba pa, inaayos pa. Ngayon may establishment na may hotel dun sa likod. Itong restaurant naman yung nandito. Yan. So, ayun, sobrang na-develop yung lugar. Pero at least naman niretain nila yung lighthouse. Yung lighthouse kasi may mga parang mga vandals, tapos pininturahan, pero hindi na yata pwedeng akyatan yun kasi delikado. Sana ayusin nila para pwedeng may railings para makakit sa taas, tapos overlooking. Amazing lang dito kasi talagang yung frontage mo, ang rinig mo lang is yung alon ng dagat. Ayun o, yan. Super nakaka-relax talaga dito. Kaya yun, so dito lang muna kami for breakfast until mga lunch siguro, and then we'll go to Pacifico La Rosa del Mar para doon na kami mag-check-in for an overnight stay lang, and then puntahan yung falls bukas na siguro. La Rosa del Mar, lang kami doon, tatambay lang kami doon for the entire day, entire hapon para masulit namin yung stay. You know? Super scenic na view dito. Babayaran mo talaga dito view talaga. Plus yung hotel, tingnan mo yung hotel. I bet may mga balcony yan overlooking sa beach area. Boardwalk going to the lighthouse, near the lighthouse, and as of the moment hindi po accessible ang lighthouse, di po siya pwedeng pasukin kasi government property po siya. Tapos yan po sa baba, yan po yung sa surfing area na pwede ka dyan maghanap ng magtuturo sa'yo para matuto mag-surf. Tapos ito po yung kinain namin because it's still early and breakfast time, so pancakes and coffee. Ayan, sarap yan. Okay, tipid tips natin dito sa Siargao. Pwede kayo magtanong for a walk-in fee. So, ang walk-in dito is 500 per head, consumable. If you want to use their amenities like the pool, the view, you can go over the deck sa baba dyan. Pwede kayong avail for their walk-in fee for 500 and consumable for food. So masarap naman yung food nila, and the coffee is also available here. And yun nga lang, walang wifi, walang data dito talaga. Sin zero. Para siyang dead spot. And you can only be dependent with their wifi. So yun, so bigyan naman kami pwede ka naman mag-request. And also magsistay kami dito ng mga 4 or 5 hours. Susulitin namin yung 500. So okay lang. Maganda kasi wala ganun tao, and hindi siya ganun ka-crowded din. And people coming here are mostly walk-in din, and less guests pa for now kasi kakabukas, soft opening lang yata nila, like it's been 3 months since they opened. And yun, kaya yeah. Look at that tawag dito, lighthouse. Before masukal dito talaga, since sobrang sukal, kaya yung ginawa nila parang binili siguro yung lupa dito, and then dinevelop nila. So yun yung nangyayari. Yan, so yan. So next stop, the Rosa del Mar. After spending 5 hours dun sa Trogon's Perch, dito naman kami nagpadpad. Ito yung restaurant nila, tapos bababa ka. Then diretso ka sa kanilang mga cottages bago ka makapunta sa beach area. So ito yung mga cottages nila, napaka-aesthetic, and good thing nakuha namin yung cottage na nasa front beach. So, ang ganda ng view paggising sa umaga, sunrise, tapos shoreline, tapos beach area na. Ito naman yung isa sa mga common area nila, yung center pavilion. Yan. So, may libreng tubig din dyan, kaya pwede kang kumuha. Yes. So, yan. Ang ganda. Tapos, meron din silang parang front pahingahan, cottage na ganyan, na nakaharap sa beach area na may mga beds din. Okay, room tour. 2 beds. And yeah,
Then, 2 nice beds. And your CR, good. Huge mirror. Wow! Ganda na ano. Malaki yung... Ang best part dito ay... It's... front beach. Yeah. Good afternoon, time check. It's 2:05. Dito na kami sa De Rosa Del Mar. Nakapag-check-in na kami. And galing pa kami sa Pacifico. Galing dun sa kabila, dun sa Tropad Perch. Basta dun. Tapos yan, medyo 17-minute ride. And then ito po yung room namin. It's front beach. And then ito yung beach front. That's the beach. That's the beach. So we head out for some snacks and possible takeout for dinner. At napadpad kami dito sa Lola's Kamayan Barbecue. Ang sarap dito, tapos ang bait pa ng may-ari kasi pinagluto talaga kami kung ano nasa menu na gusto namin. So ganyan kadami po ang in-order namin kasi we deserve a good feast after a long day's travel. Okay? So that's it for day 1, 2, and 3. Abangan ang part 2 for more kaganapan dito sa Siargao. Okay? Follow for more. Bye!